Maraming tao, maraming pera, pero hindi sila makapagsimula ng negosyo. Ang isi-share ko sa inyo ay base sa totoong nangyari sa buhay ko, kung paano ako nagsimula ng isang negosyo kahit wala akong experience. May tatlong bagay akong isi-share sa inyo kung paano ko siya nasimulan. Number 1, gusto kong makatulong sa pangailangan ng ibang tao. That time kasi, during pandemic time, kahit papaano okay kami ng pamilya ko kasi yung mga anak ko ay may trabaho. Yung panganay at saka yung pangalawa. Pero nung namatay yung mother namin at kami ay siyempre nagkita-kita kahit papaano, doon ko nakita yung kalalagayan at sitwasyon ng aking mga kapatid. At ganun din ng mga relatives ko. Dahil yung kabuhayan nila, yung pinagkakakitaan nila ay naapektuhan ng pandemya, wala silang hanap buhay at nakaasa lang doon sa ibibigay ng gobyerno na ayuda. And that time na inilibing na yung mother namin at nagpakain kami, maraming mga feedback ang nasarapan sila doon sa ibinigay naming pagkain sa kanila. At doon pumasok ang idea sa akin na kung magtatayo ako ng isang online restaurant, ay pwedeng yung mga kapatid ko, relatives ko ay magkaroon ng pagkakakitaan. Ang unang nadiskubre ko na paraan kung paano ako nakapagsimula ng isang negosyo, food business without experience, ay dahil sa kagustuhan kong makatulong ako sa kanila. Okay. Pangalawa, nagsimula ako or kami kung ano lang yung meron sa amin. Sabi nga ni Kasusyo Arvin, start on what you have. And yun talaga yung nangyari. Nung nabuo ko na sa isip at puso ko na gusto kong magtayo ng isang pagkakakitaan ng mga kapatid ko, namin, at saka ng mga relatives ko, tiningnan ko kung ano yung meron sa amin. Bago kasi ang pandemic, yung sister ko merong pwesto sa plaza ng Mapandan at yun, nakita ko doon kami pwedeng magsimula. Pagdating naman doon sa mga gagamitin, mga kakailanganin, nakita ko na yung pinsan ko ay may mga gamit na kailangan. So, hindi talaga kami nag-umpisa na ang tiningnan namin ay saan kami kukuha ng pera. Yun yung dahilan para makapagsimula ka. Kasi sa totoo lang, maraming tao, maraming pera, pero hindi sila makapagsimula ng negosyo. Okay? So, ganun kami nag-umpisa. Kung ano lang yung meron sa amin, doon namin inimpisahan. Nagtuloy-tuloy naman until now. Okay? So, pangatlo, kumuha ka ng makakasama na may kasanayan sa gusto mong simulan na negosyo. Nagsimula ako ng restaurant business na wala talaga akong kaalam-alam patungkol sa pagluluto. Pero kaya kami nakapag-umpisa kasi yung kasama ko, siya talaga yung marunong. Kumbaga sa hanap buhay, yun talaga yung hanap buhay niya. Itong tatlong bagay na to, yung alam ko, naging dahilan kung bakit kahit wala akong experience, nakapagsimula ako ng negosyo. Yung una, kinakailangan na solusyon doon sa need ng ibang tao. Okay? Ibig sabihin, gusto mong makatulong sa anumang pangailangan. Pangalawa, magsimula ka kung ano yung meron ka. Kaya ang mga iba hindi nakakapagsimula kasi ang tinitingnan nila palagi ay kung ano yung kulang. Gusto mong, kumbaga, magkaroon ka muna nito bago mo simulan. Pero kami, sinimulan ko yung negosyo, yung pagtatayo ng food business, na kung ano lang yung meron kami. So, pangatlo, kung hindi ka marunong doon sa sisimulan mong negosyo, humanap ka ng makakasama na yun yung kasanayan niya. Kumbaga, doon siya magaling. Kahit wala kang galing doon sa gusto mong simulan ng negosyo, pero yung kasama mo ay magaling sa bagay na yon, makakapag-umpisa ka na ng negosyo. Sana sa lahat ng mga gustong mag-umpisa na magkaroon ng negosyo, makapagsimula ng negosyo, alam kong makakatulong ito sa inyo. At lagi nating tatandaan habang tayo ay
ginagawa na natin yung negosyo nating sinimulan, tandaan lang natin lagi na anumang liit ng sinimulan mo, kapag binigyan mo ng extra effort, malayo ang mararating nito.